Nagtipon-tipon ng mga kababayan nating overseas Filipino worker noong July 4 sa idinaos na 2026 Filipinska Barrio Festa sa Prague, Czech Republic. Nag-break muna sa trabaho ang mga OFW at isinamang kanilang mga pamilya sa masayang selebrasyon ng kulturang Pilipino. Isinabay din sa okasyon ang serbisyo publiko na hatid ng Migrant Workers Office sa Prague kasama ang delegasyon ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA mula sa Pilipinas. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang contract verification, OWA membership renewal, on-site e-card printing at voters registration, kung saan naging mas mabilis at maginhawa ang transaksyon para sa mga OFW. Maraming Filipino workers sa Czech Republic ang napagsilbihan ng government services, kung saan hindi na nila kailangan pa na mag-file ng leave sa trabaho o bumiyahe ng malayo para lamang asikasuhin ang kanilang dokumento. Ayon sa OWA, bahagi ito ng mas pinalawak na programang Alagang OWA, Serbisyong May Puso, na layuning ilapit ang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno sa mga OFW saan man sila naroroon. Yung Alagang OWA, Serbisyong May Puso ay isa sa mga bagong programa ng OWA. Actually, madaming components po yan. At ito nakikita nyo ngayon na OWA Cup at saka itong membership e-card issuance po namin ay dalawang components lang po yan. Under our Alagang OWA, ang layunin po nito ay to bring our services closer to OFW. So they don't need to go to our offices kasi alam mo natin na pagbalik sa Pilipinas, konti na lang yung panahon na inuukol sa pamilya po pa. So as much as possible, gusto ho namin na yung quality time with the family. So yung mga serbisyo ho na po pwede namin maibigay sa kanila, nilalapit na ho namin sa kanila. Binigyang diin din ng opisyal ang patuloy na malasakit ng ahensya sa mga OFW na itinuturing niyang pangunahing dahilan ng kanilang serbisyo. Kita ho namin yung napakalaking sakripisyo sa mga OFW para iwanan mo ang iyong pamilya, para magpalaki ka ng anak ng may anak habang yung anak ay naiiwan at walang nag-aalaga. Ay napakalaking sakripisyo sa isang magulang. So, saludo po kami sa kanila. Para sa akin, napakalaking tulong kasi siyempre, hassle kasi sa lalo na sa amin, nagtatrabaho. Kailangan mong mag-day off para makapag-register lang sa ganyan na project ng gobyerno para makapag-register yung kagaya namin mga OFW para makaboto pagdating ng eleksyon. Less hassle, hindi mo na kailangan pumunta sa... Less hassle, hindi mo na kailangan biyahe-biyahe kasi nandito na. Matapos ang isang araw na pagdiriwang noong July 4, nagpatuloy ang aktibidad sa pamamagitan ng OWA Cup na ginanap noong July 5 at 6. Bukod sa cultural celebration, nakibahagi rin ang mga OFW dito sa Czech Republic at iba pang karatig bansa sa idinaos na OWA Cup kung saan tampok ang ilang sports event gaya ng basketball, volleyball at billiard games. Layunin nito na itaguyod ang mental at physical wellness ng mga manggagawang Pilipino habang pinapatibay ang kanilang pagkakaisa. Actually, laki ng influence nito sa akin kasi nga OFW tayo dito, busy tayo sa trabaho, stress sa mga lahat ng nangyayari sa atin, lonely. Pero dahil sa pagbukas ng OWA, nagkaroon ako ng pagkakataon na ipakita yung talent namin actually. And isa pa, nakaka-enjoy yung makikita mo yung mga tao, kapwa-Pilipino mo na magtitipon-tipon sa isang selebrasyon. Sa pagtatapos ng 3 araw na aktibidad, nagpasalamat ang OWA Prague sa mga volunteers at sa mga OFW na nakisa sa kauna-unahang OWA Cup. Nais ko pong pasalamatan ang mga tao sa likod ng OWA Cup. Sila ang dahilan kung bakit meron tayong OWA Cup. Sila yung nagpagod, nag-isip, and they gave all their energy, talents, resources, and everything, and even their hearts. Pinuhos po nila ang ating mga volunteers po ng OWA Cup 2026. Samantala, formal nang idineklara ng ambasador ng Pilipinas sa Czech Republic ang pagtatapos ng 3 araw na selebrasyon
kasabay ng pasasalamat sa lahat ng nakisa. Natapos na po natin 2 araw ng OWA Cup, 1 araw ng Barrio Fiesta. At ang tanging role ko ngayon ay this is to declare the first OWA Cup in the Czech Republic is now officially closed. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na taon! Val Onia, UNTV, News and Rescue, Czech Republic. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.